What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay meron akong gustong i-share na nakita ko sa online shop. And ito na yung pinakamura nakita ko na outdoor antenna na access point. Bali ang kanyang brand ay YTech, tapos ang kanyang model ay YAP310 Lite. And ang kanyang space guys ay according dito guys ay nasa 300 Mbps yung maximum. And outdoor niya is 2.0 GHz yung kanyang antenna. So ito ang kanyang box. Tingnan natin ano nakalagay dito. And yan, network management from anywhere. Ito yung nakita ko guys na pinakamura na binibenta ngayon sa market. And hindi ko na lang kung maganda ang kanyang performance. Kasi normally guys, pag mura ay alam na guys. Hindi ko na papaliwan na guys. Sa sobrang mura, baka mapamura ka kung hindi maganda ang kanyang performance. Bali itong kanyang specs, nandito, AC and cloud management. So wala ko idea guys pagdating sa ganito, bakit may cloud management ito. Fast roaming, wireless mesh, max. So maximum niya ay 30 user. So ibig sabihin itong antenna ay kaya mag-handle ng 30 user, pinaka maximum. Long range, nasa 200 meter. Kanyang maximum range ay 200 meter. IPC5 waterproof. So ibig sabihin magandang kanyang waterproof and 24 PoE adapter. So yung box natin kung anong meron dito. Kung titingnan natin yung kanyang picture ay parang AW71 na compass. Magkamukha sila. Mag-unbox na tayo guys. Sa aking malupit na cutter. Yan. So magandang kanyang packaging, shield na shield. Paano ba ito buksan? Ganito buksan guys. Yan. Okay. Tapos dalawang antena guys. And power adapter. Maliit lang siya. Free na LAN cable. Manual guide. Kung paano siya gamitin guys. Yan, nandito yung. And napansin ko wala siyang kasamang. Normally sa mga Compass AW71 or Compass brand ay may kasamang parang cable. Ganito guys. So hindi ko nakita guys yung kanyang cable. Kung nasama ba. Ayun, meron. So meron siyang cable, dalawa. Kung sakali na ikabit yung antenna guys, ay meron siyang dalawang cable. Try natin i-assemble. Buksan natin. Ayan, tapos lagi antenna. Okay. Yan, tapos ito ang kanyang itsura guys. Nandito kanyang LED indicator. And then sa kanyang lingkod, nandito kanyang IP address. Kung titignan nyo guys, parang kahawig siya ng Compass AW71. And bakit ako bumili? Kasi nga mura. And gusto ko malaman kung sulit ba talaga na bumili na ganito guys. Mura siya. Tapos tingnan natin kung maganda kanyang performance. Gagamitin ko sa aking Pisoya Bendo na 1 Pi. So yung aking Pisoya Bendo na 1 Pi ay gagamitin ko itong antenna para malaman ko kung okay ba mag-invest ng ganito.
Mura lang sa ito na yata pinakamura nakita ko sa market. Okay, try natin gawin access point kung anong meron ba dito. Okay, gawin natin access point. Tingnan natin kung anong meron sa loob dito. Kung ano yung makita natin na settings sa dashboard dito. Punta ko sa aking malupit na computer. Okay, bali simulan natin i-config as access point itong ating antenna. Naka-connect siya sa port ng LAN. Ayan guys, LAN. Ito guys, tapos papunta siya sa PoE na port. Yan, para mag-turn on o magkaroon ng power ang ating antenna. Tapos itong LAN ay papunta sa aking PC, yung LAN port ng PC. Yan, bali simulan natin guys i-config. Okay guys, simulan natin mag-config ng ating antenna as access point. Bali, click natin yung paborito natin na browser. Yan, ang kanyang default IP address ay makikita yan sa likod ng ating antenna. Bali, ito ang kanyang default IP address. Ilalagay ko dito 192.168.1.88. yan. Ayun, naglo-load siya. Pag hindi pa rin lumabas ang kanyang admin portal, ibig sabihin ay kailangan nating gawing static IP address yung ating computer para magkakitaan yung ating antenna sa ating computer. Lahat ng access point or any antenna or wifi router, pag ganito yung kailangan talaga na gawing static IP address na nakaseries sa kanyang default IP address. Ano ibig ko sabihin na nakaseries? Ibig sabihin kung 0.88 yan, kailangan na 0.89, 0.90, 0.91. Para maintindihan, papakita ko na lang kung anong ibig ko sabihin paano siya gawing static IP address. Bali, anong gawin natin ay punta tayo sa ating network settings. Bali, search ko dito control panel, Windows 11 yung gamit ko dito. Then network and sharing, yan. Yan, tapos click natin yung change adapter. Yan, tapos click natin yan, internet, and then right click, properties, and then hanapin natin yung guys, click natin yan. Yan, tapos ilagay natin yung static IP address na gusto natin i-series. Click natin yan. Then 192.168.1, tapos ilagay ko dito guys ay 100. At least series siya doon sa yan, tapos address 255. Okay, try natin i-refresh. So wala pa rin, ibig sabihin ay kailangan natin lagyan ng default gateway. Yung default gateway guys ay yun ang ilagay natin na IP address, yung default IP address ni antenna para gumana. Hindi pa rin siya gumagana. Tayo natin lagay ng default gateway. Balik tayo. Ayan. Hindi, maglalagay tayo ng default gateway. Yung default IP address ang ilagay natin. Ayan. Tapos 88. Okay. Tayo natin i-refresh. Ayun, naglo-loading pa. Tayo try. Ayun, gumana siya. Bale, Chinese version siya. And kailangan natin baguhin to guys para maging English version. Paano ito guys? At least lumabas yung kanyang admin portal. Paano gawin English version? Ganito guys, click natin yan. Choose English. Yan. Tapos ang default password na guys ay admin. Nasa likod ng ating antenna. Makita. Yan. Ilagay natin admin. Click natin yan. Ayun. Pasok na tayo sa admin portal. Yan ang kanyang laman. Tapos check natin yung iba. Tapos makikita nyo guys yung laman ng ating admin portal ng ating YTech na antenna. Yan.
Bale, dahil gusto natin gawin access point, click natin yung wizard. Yan, taas access point. Pero kung gusto nyo gawin guys na wifi na router o wireless router, i-click ito guys. Pero ang goal natin guys ay gawin access point, kaya access point yung piliin natin guys. Yan, click natin yung next. Yan, DNS name, ilagay ko dito yung DNS name ni Google. Yan, next. Siyempre kailangan natin yung palitan ng wifi name. Bali sa akin sa Netlinks Peace Wifi. Yan, tapos siyempre kailangan wala siyang password, kailangan disable or open. Yan, tapos dito ay i-turn on natin yung isolate. Any antenna guys or wifi router na may isolate, kailangan natin i-turn on kasi nga para maiwasan natin yung MAC cloning, kasi pwede gayahin ng hacker yung ating MAC address para magkaroon sila ng time based yan sa pagkatilo. Kaya yun, kailangan natin i-turn on para secure ang ating access point. Any apps na mayroong MAC cloning, yan, next, confirm. Okay, success. Okay na siya guys. So susubukan natin guys kung okay siya sa ating Peace Wifi window. Bali 1.5 Peace Wifi yung gagamitin ko, kung gagana siya o gumagana ba talaga itong ating setup, or magana ba itong, kung magana ba itong antenna guys para sa ating Peace Wifi. Confirm ko muna kung para mas sure. Ayan, okay na pala guys. Okay guys, meron tayong problema. Yung extra Peace Wifi window dito sa bahay guys ay na-deploy ko na, kaya hindi ko siya masusubukan kung gumagana ito as access point ng ating Peace Wifi window. Pero meron tayong second option. Ang gagawin ko ay direct ko na lang yung internet connection, kasi pag access point dapat pag direct yung internet connection ay gagana ito. Automatic siya mag-provide ng internet kasi wala siyang password. Try natin guys. Asan yung aking internet connection? Asan na yun? Ito yan guys. Yan. And try natin mag-connect or palitan yung LAN cable dito. Connect natin sa LAN. Yan. Sayang guys, wala akong Peace Wifi window for the demo. And try natin mag-connect. Yun. So Netlinks Peace Wifi. Yan, yung connected na. Ibig sabihin meron siyang internet connection. Try natin mag-YouTube. O kaya saan YouTube. Yan. Bali ibig sabihin gumagana yung ating sinetap na access point. Pag sinubukan natin connect sa Peace Wifi window, automatic na gagana siya kasi naksaksi siya paglagay natin ng internet connection. Bali hindi ko siya ma-recommend ngayon kasi susubukan pa natin kung maganda yung stability ng kanyang internet connection or yung kanyang wifi connection. Kaya within 24 hours, kaya within 7 days, susubukan ko siya na naka-turn on kung hindi ba siya magkakaproblema. Hanggang dito lang. Thank you for watching.